Tumikim si Aling Nena, at saglit na tumingin kay nanay. Ang sabi-sabi kasi, ay baka madaan sa pakiusap ang nakabili. Si Arabella ang pinakamaganda dito, sa lugar natin. Baka magamit natin ang kagandahan niya, para mapakiusapan ang nakabili ng lote natin. Aba, Nena, nakalimutan mo yata, na ikakasal na itong anak ko. Putol ni nanay rito, napakamot sa ulo ang matanda. Pasensya na ha, wala lang talaga kaming maisip na paraan. Mahalaga para sa ating lahat, ang lugar natin. Saka sinabi din kasi nung tauhan, nung nakabili na ang gusto daw ng amo niya, na makikiusap ay iyong pinakamaganda, ikaw lang naman ang pinakamaganda sa lugar natin. Natigilan si Arabella. Ayoko ho, Aling Nena. Tanggi niya agad, nang marinig ang sinabi nito. Halatang manyok iyang nakabili. Aba, namimili pa ng maganda. Agad na sumang-ayon ang nanay niya. Tama ka, anak. Tumingin si nanay kay Aling Nena. Ang anak na lang ni Alfonso, ang ipakiusap nyo. Sigurado na papayag iyon, dahil gustong-gusto no ng mayaman, kahit matanda pa iyon. Malungkot na tumango na lang si Aling Nena. Oh, sige. Hindi ko naman kayo mapipilit. Nakakalungkot lang isipin, na maaaring mapalayas tayo sa lugar, na matagal na nating tinitirhan. Ani nito, bago lulugog-lagong umalis. Gusto ni Arabella sanang tumulong, kung hindi nito binanggit, ang tungkol sa gusto nung nakabili. Ang nais pa ay pinakamaganda, hay nako. Halatang mahilig sa babae. Sigurado siya na matandang malaki ang tiyan, at halos nakakalbo na ito. Anak, huwag ka na masyado mag-isip, dahil malapit na rin naman kayong ikasal ni Derek. Kami na ang bahala sa sarili namin, sa oras na mapaalis kami sa lugar natin. Nay, humarap siya rito. Hindi naman pwede, nahayaan ko lang kayo. Gagawa ako ng paraan, para makahanap tayo ng uupahang bahay, kahit na maliit lang. Saka malapit na rin magtapos si Arjo, Nay. Konting tiis na lang, at may tutulong na sa akin, para makaahon ang pamilya natin. Iyon ang motto nila ni Arjo sa buhay, ang tulungan ang pamilya nila. Anak, magkakaasawa ka na. Hindi mo kami maaaring problemayan na lang palagi. Bumuntong hininga siya. Ilang beses ko bang sasabihin, na hindi kayo problema sa akin? Sa amin ni Arjo, pamilya tayo, kaya dapat lang na magtulungan tayo. Aniya pa rito. Hindi ni Arabella tuloy alam, kung ano ang uunahin, balak pa naman niya sanang bilhin, ang lote ni Aling Lucia para sa salon niya. Tapos ngayon dadagdag pa itong, paghahanap niya ng bahay, dahil maaari silang mapaalis. Tumingin siya sa anak niya, na nakatulog na sa braso niya. Napangiti siya, at napawi ang alalahanin niya. Pag ganito na marami siyang problema, ay ang anak lang niya ang nakakapagpagaan ng loob niya, at nakapagpapalakas ng loob niya. Isang long sleeve blouse, at slacks na itim, na binagaya ng itim na flat sandals, ang suot ni Arabella. Inayos niya ang pagkakatali ng kanyang mahabang buhok. Naglagay din siya ng foundation sa mukha, at manipis na lipstick naman sa kanyang lobby. Cologne lang ang winisik niya, sa kanyang leeg. Pupunta siya ngayon, sa nakabili ng lupa ni Aling Lucia. 4 na araw na, mula nang makiusap sa kanila si Aling Nena, pagkabukas din nun, ay pinuntahan sila ni Aling Lucia, para bigyan sila ng 1 buwan, para umalis sa lote na nabente na nito. Iyon daw kasi ang gusto ng bagong may-ari, kaya ngayon ay makikiusap si Arabella rito, na kung maaari ay hayaan silang umupa sa lote nito. Kahit nadagdagan pa nito ang upa nila, ay ayos lang. Pero huwag naman sana na sobrang laki, dahil baka hindi nila kayanin. Sa ngayon kasi ay wala na siyang balak bilhin ng lupa, dahil baka mapaalis sila sa lugar nila. Kailangan nila ng pera para makahanap ng bahay, kung sakali na mangyari iyon. Pumikit siya, at tahimik na umusal ng dasal. Sana ay pumayag ang bagong may-ari. Bye, Aman. Hinalikan niya sa noo ang nag-aalmusal pang anak. Huwag kang pasaway kay nanay, ha? Hindi kita bibilhan ng chocolate, kapag tumakas ka na naman. Pagbabanta ni Arabella, na hindi naman totoo. Hindi naman niya matiis, na hindi ito bilhan ng chocolate. Lalo na't paboritong-paborito nito iyon.
Bumalang siya kay Amy at Alex. Tulungan niyo si Aling Martha sa salon, pagkatapos niyong kumain, bilin niya sa dalawang kapatid. Sasanduan kasi siya ni Derek mamaya, para kumain sa labas. Alis na po ako, Nay, paalam niya sa ina bago umalis. Sumakay si Arabella ng taxi, at nagpahatid sa address, na binigay sa kanya ni Aling Lucia. Tumingin siya sa hotel, na nasa harapan. Muntik na siyang matisod, nang matandaan niya kung kaninong hotel ito, walang iba kundi ang isa sa hotel, na pag-aari ni Drake. Bakit sa dinami-dami ng pwedeng pagstayhan, ng bagong may-ari ng lote ni Aling Lucia, ay bakit dito pa? Saka bakit sa hotel pa talaga sila magkikita? Muli niyang binasa ang nakalagay sa papel, na inabot ng matanda. Walang duda, ito nga ang nakalagay sa papel. Nalukot ang mukha niya. Ngayon lang niya napansin, na walang pangalan na nakalagay doon. Paano niya hahanapin ang taong, nakabili kung hindi niya alam ang pangalan nito? Nilamukos niya ang hawak na papel, akmang aalis na siya, nang may lumapit sa kanya na isang babae. Ma'am Arabella, kumunot ang noo niya. Teka, bakit kilala siya nito? Mas lalong kumunot ang noo niya, nang magalang na yumukod ito sa kanya. Kanina pa niya kayo hinihintay, ma'am. Ani pa nito. Ah, yung bagong may-ari ba? Tumango-tango siya, at agad nang umiti sa babae. Hindi man lang nabanggit ni Aling Lucia, na may pasundo-sundo pa ang bagong may-ari. Ibig bang sabihin nun, ay alam nito ang pagpunta niya? Ibig bang sabihin, ay malaki ang chance, na pumayag ito sa pakiusap niya? Hindi na ma'am siya ay papasundo, at haharapin nito, kung wala itong balak na pakinggan siya. Ibig sabihin ay malaki nga ang chance, na pumayag ito na umupo siya sa lote nito. This way, ma'am. Leon lang ang sinabi ng babae, at tumalikod na. Todong ngiti si Arabella na sumunod dito, pero unti-unting nabura ang ngiti sa lobby niya, nang tahakin nila ang pamilyar na daan. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito ang daan papunta ng office ng lalaking iyon. Miss, pinigil ni Arabella sa braso ang babae. Sigurado ka na ito ang daan natin? Napapalunok niyang tanong. Hindi ba sa office ang daan na ito? Ani pa niya. Umiling ang babae. Hindi tayo pupunta sa office, Ma'am Arabella. Nakahinga siya ng maluwag, at sumunod na rito nang maglakad uli ito. Akala niya talaga, ay doon ang punta nila. Mabuti na lang, at mali ang akala niya. Parang ang tagal nila, bago narating ang nag-iisang kwarto sa pinakadulo. Tagong-tago ito, at parang walang nagpupunta rito. Paano ay pinakadulo, at nag-iisa lang? Tapos madilim pa ang paligid, nakakatakot. Miss, humawak si Arabella sa braso ng babae, nang iiwan na siya nito. Teka, iiwan mo ako dito. Tabungi na ang ngiti niya ngayon. Ma'am Arabella, may gagawin pa po ako. Saka ang bilin ni Sir, ibig kong sabihin, ang bilin niya ay mag-isa kayong pumasok dyan. Hindi niya kasi gusto na may ibang tao, maliban sa'yo. Sandali, wala na si Arabella na nagawa, nang iwan na siya nito ng tuluyan. Parang takot na takot ito, na magtagal sa harap ng kwartong ito. Teka, Sir daw. Ibig sabihin ay lalaki ang makakausap niya. Nakaramdam siya ng kaba. Tagong kwarto, at pinakadulo ito. Paano kung manyok pala ito? Pinagpawisan siya ng malamig. Humakbang siya paatres, at hinanda ang binti sa mabilis na pag-alis. Pero natigilan siya nang maalala ang sadya. Hindi siya pwedeng umatras ngayon, dahil dito nakasalalay ang negosyo niya. Pinahid niya muna ang pawis sa noo, bago pinihit ng nanginginig niyang kamay, ang pinto. Nakahinga siya ng maluwag, nang makita na maliwanag sa loob ng silid. Hindi katulad sa labas na madilim. Nilibat niya ng tingin ang paligid. Walang ibang tao, maliban sa kanya, at sa lalaking nakatalikod, at nakaupo sa isang swivel chair. Ah, hello po, good morning. Agaw pansin niya sa lalaki. Baka kasi hindi ito aware, na narito na siya. Hindi kasi humaharap. Sir, ako nga po pala si Arabella. Muntik nang malaglag ang panga niya, nang humarap sa kanya ang lalaki. Drake, katulad ng dati, ay wala itong pinagbago. Gwapo pa rin, matangkad, at mas lalo yatang lumaki ang pangangatawan nito, pinilig niya ang ulo. Bakit ba puro papuri ang nasa utak niya para dito? Samantalang mas dapat na magtaka siya,
kung bakit ito ang nasa harapan niya ngayon, at hindi ang taong nakabili ng lote ni Aling Lucia. Pasensya na. Mali yata ako ng kwartong napasukan. Ani ni Arabella, bago nagmamadaling pumihit paalis. Napahinto siya nang magsalita si Drake. How are you, Arabella? Kumuyam ang kamay niya. Bakit kung mangumusta ito, ay parang in good terms sila nang huling magkita. Hindi siya sumagot, at nagpatuloy na sa paglalakad, pero hindi pa man siya nakakalabas ng silid, ay hinawakan siya ni Drake sa kamay ng madiin, at saka siya isinando sa pader sa gilid ng pinto, habang nakataas sa alunan niya ang isa niyang kamay. Let me go. Pilit ni Arabella na hinila ang kamay, pero hindi niya iyon magawang mahila. Pakiramdam niya ay nasasaktan lang siya, sa tuwing gagalaw siya. Ano ba? Gamit ang isa pang kamay, ay itinulak niya si Drake, pero para lang siyang tumutulak sa pader. Hindi man lang ito natinag. You seem happy, Arabella. Is it because of that man? Yumiigting ang panga na tanong ni Drake sa kanya. Tumangala siya, at matapang na tumingin dito. Bakit? Bawal ba akong sumaya? Dumaan ang kakaibang emosyon sa mata nito, saglit lang iyon, at agad ding nawala. Bitiwan mo na ako, Mr. Monteverde. Madiin ang boses na wika ni Arabella. Nakipagtitigan siya rito, habang puno ng pagkasuklam, ang mga mata niya. Arabella, don't call my name, that way, Mr. Monteverde. Putol niya rito, paano ay ang lambing ng pagkabigkas nito, sa pangalan niya. O baka assuming lang siya. Lumuwag ang pagkakahawak ni Drake sa kamay niya, kaya nagawa niyang hilahin ang kamay rito. Hindi siya gumalaw sa kinasasandalan. Katulad kanina ay nakatingala siya rito, at nakatingin sa mukha nito, habang ito naman ay nakayuko, at matiim ang mata na nakatingin sa kanya. Pasensya ka na. Nagkamali ako ng napasukan na kwarto. Mabilis na umalis si Arabella, sa pagkakasando sa pader. Kailangan niyang makaalis sa lugar na ito. Hindi niya magawang magtagal, sa silid kasama ang lalaking ito. Nasaan ang anak natin? Can I see him, or her? Nanigas ang katawan ni Arabella, nang marinig ang sinabi ni Drake. Umakto siyang walang narinig, at nagpatuloy na sa paglalakad. Arabella, hindi na siya nakapagpigil pa, lumapit siya kay Drake, at pinadapo ang kamay sa mukha nito. Ang kapal ng mukha mo. Nanginginig ang katawan niya. Galit na galit siya, habang nakatingin rito. Akala ni Arabella ay kaya niyang pigilin ang galit, at umakto na ayos lang siya, pagkalipas ng ilang taon, pero hindi pala. Anak natin, saan ka kumuha ng kakapalan ng mukha, ha? Puno ng puot, at sakit ang mga mata niya ngayon. Umatras siya nang magtangka itong hawakan siya. Nakalimutan mo ba, na inutusan mo akong patayin ang anak natin? Sumikip ang dibdib niya. Tandang-tanda pa ni Arabella ang lahat, na parabang kahapon lang nangyari iyon. Tinatawag mong anak, ang batang gusto mong patayin ko. Naglandas sa pisngi niya ang luha. Wala kang karapatan na tawagin siyang anak. Dahil simula nang sabihin mo sa akin iyon, ay inalis mo na rin ang karapatan na maging ama niya. Wala kang kwentang ama. Wala kang kwentang tao. Demonyo ka. Hindi ni Arabella alam, kung dinadaya ba siya ng paningin niya, o totoo ang nakikita niyang pagsisisi, sa mga mata ni Drake ngayon. Pero huli na ang lahat, dahil hinding-hindi niya ito mapapatawad. Lumapit si Drake sa kanya, at mahigpit siyang niyakap. Gustuhin man niyang itulak ito palayo, ay hindi niya magawa. Tanging pag-iyak lang ang nagagawa niya ngayon. Sobra siyang nasasaktan para sa anak niya. Umiyak siya habang nasa dibdib nito. Huwag ka nang maghanap, ng taong matagal nang wala sa mundo, Drake. Kung kinakailangan niyang magsinungaling, para maprotektahan ang anak niya sa lalaking ito, ay gagawin niya. Nanigas ang katawan ni Drake. Hinawakan siya nito sa balikat, at bahagyang inilayo rito. What do you mean? Pain is visible, in Drake's face. Don't tell me. Luhaan ang mata, na sinalubong ni Arabella ang mga tingin nito, na puno ng sakit, at takot. Katulad ng sinabi mo, pinalaglag ko ang anak natin, Drake. Pinatay ko siya. Lord, patawad. Pero kailangan ko itong gawin. Pipang asal ng utak ni Arabella. Napaigik siya sa sakit, nang hawakan siya ni Drake sa balikat, at malakas na isinando sa pader. Nag-aapoy sa galit ang mga mata nito, habang nakatingin sa kanya. You're lying to me, right?
Puno ng pag-asam ang mata ni Drake. Pag-asam na sabihin niya na buhay ang anak nila. Sinasabi mo lang iyan, dahil galit ka sa akin. Tell me it's not true. Gusto ni Arabella na iiwas, ang tingin sa mata nito. Parang hindi niya kayang makita, ang nakakaawang mukha nito, pero hindi niya gagawin iyon. Gusto niyang makita ni Drake, at hindi ito magduda na nagsisinungaling siya. Hindi siya papayag, na idamay nito ang anak nila sa galit nito, sa kanilang pamilya. Hindi siya papayag na maging ang anak nila, ay makakatikim ng mga masakit na salita mula rito. Tama na iyong siya lang, ang saktan nito. Bakit ako magsisinungaling? Hindi ba iyon naman ang gusto mo? Ang patayin ko ang anak natin. Nanlaki ang mata niya, nang hawakan siya sa leeg ni Drake, at kumuyusan ng mapagparusang halik. Hindi ni Arabella magawang dumaing, sa sakit ng pagkakasikal nito sa kanya, habang hinahalikan siya. Hindi siya makahinga. Nalasahan din niya ang dugo sa lobby niya. Niyang itulak ito, ay hindi niya magawa, tila nawalan siya ng lakas. Nahigit niya ang hininga, nang bitiwan siya ni Drake. Hawak niya ang leeg niya, habang umuubo pa siya. Gustong bumigay ng tuhod niya, pero hawak ni Drake ang balikat niya, at idiniin siya nito sa pader, na tila hindi siya gustong patakasan, muna sa kamay nito. Why? Umawang ang lobby ni Arabella. Hindi siya makapaniwala na si Drake ngayon, ay lumuluhang nakatingin sa kanya. Why you had to killed, my child, Arabella? Puno ng galit ang mata ni Drake. Why? Sinuntok nito ang pader, sa gilid ng ulo niya, dahilan para mapasigaw siya sa takot. Tila isang halimaw ang nasa harapan niya. Nakakatakot. Napapitlag si Arabella, nang hawakan ng hinlalaki nito ang gilid ng lobby niya. Habang ang mukha nito ngayon, ay wala ng bahid ng emosyon. Madilim, at blonde ka ang laman ng mga tingin ni Drake sa kanya. Gusto niyang tumakbo palayo rito. Pilit na pinatapang ni Arabella ang mukha. Wala kang karapatan na magalit sa akin ng ganyan. Wala, Drake. Ginawa ko lang kung ano ang gusto mo. You, what, evil. Putol ni Arabella rito. Pagak siyang natawa. Call me what you want. Pero kung may mas masama sa ating dalawa, ikaw iyon. Tinakpan ni Drake ng hinlalaki nito, ang lobby niya, sa diin nun ay tila gusto nitong durugan, ang lobby niya. You should pay, for what you have done, Arabella. Napalunok siya. Sa lamig ng boses ni Drake, ay tila nanoot iyon sa kanyang kalamnan. Walang emosyon ang mukha, at mata nito, pero bakit mas nakakatakot ito ngayon? Nahigit niya ang hininga, nang maramdaman ang isang kamay nito, na pumasok sa suot niya, hanggang sa makaabot iyon sa ibabaw ng kanyang tiyan, humihimas ang kamay nito roon. Nginisihan niya ito. Then, you should also punish yourself, as well, Drake. Dahil pareho lang tayong dalawa. Kita niya ang paggalawan ng panga nito. He looks like, he was trying to stop himself, for killing her right now. I suffered enough, for 5 years. Now it's time, to punish you, for what you did. Idiniin ni Drake ang kamay, sa ibabaw ng kanyang tiyan. I will make sure, na magdurusa ka, at hindi sasaya. Gumapang ang kilabot sa katawan ni Arabella. I will be your nightmare, from now on, Arabella. A nightmare, that you can't escape, even if you run fast. Inilapit ni Drake ang lobby sa tenga niya. Should I kill your man first? Nanlaki ang mata ni Arabella. Paano nagagawa ni Drake, na magbanta ng ganito? Don't you dare. Malakas ni Arabella, itong itinulak sa kanya palayo, at dinuro ang dibdib nito. Stay out of our lives, at sana ito na ang huling pagkikita natin. Tumaas ang sulok ng lobby ni Drake. Huling pagkikita. Hindi ba kaya ka narito, ay dahil para makiusap sa akin? Natigilan siya. Makiusap sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo? Mahina siyang natawa, pero agad na napatigil, nang ma-realize ang sinabi ni Drake. Oo, nagpunta siya rito, para makiusap sa nakabili ng lupa ni Aling Lucia. Unti-unting nanlaki ang kanyang mata. Don't tell me. No, umiling-iling siya. Puno ng katanungan ang utak niya. Binili ba ni Drake ang lupa ni Aling Lucia, dahil gusto nitong mahirapan siya? Sila ng pamilya niya. Hinawakan ni Drake ang mukha niya, at iniangat. Yes, babe. Magsisimula ngayon,
ang bangungot mo, at sisiguraduhin ko na hinding-hindi ka makakaalis sa bangungot na ito. Anak, ayos ka lang ba? Napukaw si Arabella, sa malalim na iniisip, nang marinig ang boses ng nanay niya. Agad na tumango siya, at pilit na ngumiti. Ayos lang ako, Nay. May naalala lang po ako. Aniya, hindi mawala sa isip niya, ang naging encounter nila ni Drake. Nagawa nga niyang magsinungaling, at maitago ang tungkol sa anak nila, pero may parte sa puso niya, na natatakot sa maaari nitong gawin, sa pamilya niya. Kapag naaalala niya ang pagbabante ni Drake, ay kinikilabutan siya. Niyakap niya ang sarili, at pumikit. Galit na galit siya rito, at natatakot din siya rito. Halo-halo ang nararamdaman niya. Naiisip niya tuloy, tama ba ang ginawa niyang pagsisinungaling? Pinilig niya ang ulo. Tama lang ang ginawa mo, Arabella. Kastigo ng utak niya. Para sa anak mo ang ginawa mo. Hindi ni Arabella alam, kung paano siya nakaalis sa building na yon. Basta ang alam lang niya, ay kailangan niyang lumayo rito. Dapat nga ay magkikita pa sila ng nobyo niya. Pero mas minabuti na lamang niya, ang umuwi na. Ate, nilinggan ni Arabella ang anak, na may hawak na naman na tsokolate. Hinandang niya si Amon, at saka niyakap. Hindi niya maiwasan ang maluha. Mabuti na lang, at nasa kusina ang nanay niya, kaya hindi nito makikita ang pag-iyak niya. Ate, iyak ka. Bakit po? Inosenteng tanong ni Amon. Pinahid niya ang luha, at hinalikan ito sa noo. Amon, palagi mong tandaan, na mahal kita, ha? Maging ang tungki ng ilong nito, ay kanyang hinalikan. Hindi ko hahayaan na masaktan kanya, pangako ko iyan sa'yo, anak. Aniya na halos bulong lang, sa hangin ang huling sinabi. Ang hindi alam ni Arabella, ay nakatayo sa isang sulok ang ina nitong si Adele. Nakamasid ito sa anak, na puno ng pagtataka. Puno ng customers ang salon, at halos hindi magkanda-ugaga ang mga tauhan ni Arabella. Samantalang siya, heto, at walang kalakas-lakas, at nanghihina. Mas gugustuhin ko pang maghanap, ng ibang mauupahan kaysa ang makiusap sayo. Leon ang salitang binitiwan niya, bago nilayasan si Drake. Bumuntong hininga siya, sayang dahil kilala na ang salon niya, sa lugar na ito. Marami na siyang customers, at binabalik-balikan talaga siya. Pero wala siyang choice, kundi ang umalis rito, at lumipat sa ibang lugar. Mas gugustuhin pa niyang makiusap, sa matandang Manny Okis, na nakabili ng loteng tinitirhan nila, kaysa ang makiusap kay Drake. Mas mabuti na iyon, kaysa ang makiusap sa demonyong iyon. Saka iyon talaga ang dapat niyang gawin, ngayon. Hindi man siya nagtagumpay, na makiusap patungkol sa dating lote, ni Aling Lucia. Kahit dito man lang sa lupa, na kinatitirikan ng kanilang bahay, ay magtagumpay siya. Mabuti naman, at handa ka nang kausapin siya, Arabella. Kulang na lang ay halikan ni Aling Nena, ang mga kamay niya sa tuwa, nang sabihin niya ang kanyang pasya rito, nang puntahan niya ito sa tindahan nito. Nako, iyong anak ni Alfonso, hindi dinala dun sa amo niya. Ang gusto yata ay ikaw. Kumunat ang noo ni Arabella. Alam mo, Arabella, kami din ay nagtataka. Sa tingin kasi namin, ay kilala ka ng tauhan nung nakabili ng lupa rito. Paano ay nang makita nung matandang babae, ang anak ni Alfonso na si Andrea, ay tumanggi agad, na dalhin si Andrea doon sa amo niya. Natawa si Arabella sa sinabi ng matanda. Aling Nena naman, baka po nagkakamali lang kayo. Saka paano ko naman makikilala ang mga iyon? Kayo talaga. Tumango-tango ito. Sa bagay, tama ka. Sandali lang ha, at may kukunin ako. Mabilis na pumasok ang matanda sa bahay nito, pero agad din naman na lumabas. Nagtaka siya nang abutan siya nito ng papel. Ang bilin sa akin ng matanda. Ibigay ko na lang ito sa'yo, kapag nakapagdesisyon ka, na puntahan ang bahay ng amo niya. Mas lalo lang siyang nagtaka. Hindi ba siya ang una kong makakaharap? Umiling si Aling Nena. Nako, hindi na daw, dahil ang gusto ng amo niya, ay siya na mismo ang makakaharap mo. Nagtataka man ay hindi na si Arabella nagtanong. Bakit parang siguradong sigurado na ito, na pupuntahan niya ito? Matapos makipag-usap kay Aling Nena, ay naglakad na si Arabella palayo. Pero napahinto din agad, nang makita ang address na nakasulat sa papel. Niloloko ba siya ni Aling Nena?
Ang address na ito, ay sa dulo lang ng barangay nila. Tinitigan niya ang papel. Bakit wala na naman pangalan? Naalala niya ang papel, na binigay sa kanya ni Aling Lucia. Ano ba ang trip, ng mga matatandang ito, at palaging kulang-kulang, sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon? Di bale, ganoon yata talaga, kapag matanda na. Nagiging makalimutin na. Amon. Agad na nilapitan ni Arabella si Amon, nang makita ito. Ano na naman ang ginagawa mo dito sa labas? May mga dala na naman itong mga tsokolate. Tumakas na naman yata ito, sa nanay niya. Ate, yamakap ito sa binti niya, dahilan para malaglag ang mga dala nito. Mamang Pogi, gave me this po, ate. Yun po siya, oh. Agad na sinundan niya ng tingin, ang itinuro nito, pero wala siyang nakita. He's gone na po, lumungkot ang mukha ng anak niya. Bilis niya naman pong wala, sayang po, ate. Pinisil ni Arabella ang pisngi ng anak. Ikaw ha, tumakas ka na naman. Yari ka kay nanay. Pananakot niya kunwari, pero tinawanan lang siya ng anak niya. Palibhasa ay alam nito, na hindi rin dito magawang magalit ng nanay nila. Here's the information about her, in the past 5 years. Inilapag ni Xandro ang brown envelope, sa mesa ni Drake. Agad na binuksan ni Drake ang envelope, at binasa. Kunot ang noo na tumingin siya sa kaibigan. She was hospitalized, in the first year. Xandro nodded, with a grin in his face. She always there, because of her pregnancy. Ilang beses siyang muntik makunan, gago. Drake froze for a moment. Muntik makunan. Nagsindi ng sigarilyo si Xandro, bago sumagot. Well, it turns out, that your child is alive, and Arabella was lying. You can't blame her, it's all your fault anyway. Drake was speechless. His body is now trembling, with mixed emotions. Thanks, God. Drake uttered silently. He's very happy, and thankful right now. And there's one thing, you need to know. Binuga ni Xandro ang usok ng sigarilyo nito. Arabella's little brother, Amon, he's your son. Humigpit ang hawak ni Drake, sa tsokolating hawak na hugis bilog. Ngayon alam na niya, kung bakit gustong-gusto niyang makita ang batang iyon. Because that kid, is his son. Now, there's no one can stop him, to do his plan. Be ready, Arabella, because you will regret, for lying to me, Drake said while gritted his teeth. At dito na po nagtatapos, ang 19 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata,